na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Kahit anong pagod mo, babangon at babangon ka. Amen? Kahit anong udyok sa iyo ng kaaway, babangon at babangon ka. Kahit anong gawa ng mundo para i-distract ka, amen, babalik at babalik ka doon sa point na maglilingkod ka sa Panginoon. Eh po ba? Kasi madaling sumuko, mga kapatid. Madaling tamarin. Amen? Madaling baliwalain yung ating mga ginagawa. Meron nga dyan, di ba? 30 years nang naglilingkod. Kung kailan umabot ng 30 years, doon pa naging backslider. Natapos yung 20 taon na naglilingkod yung iba, doon pa naging masama. At doon pa niya niyakap yung mundo. Eh po ba? Minsan nga, naglilingkod na sa Panginoon, mga ngaral na eh. Amen? Pero mas pinipiling bumalik sa mundo. Kasi dumarating yung point na nakakapagod. At sumusuko tayo. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, sa murang edad, no? At sa edad nating lahat, lagi nating isipin, pag dumating tayo sa point na nakakapagod na, diba? Hindi ba dapat mas lalo nating isipin na alisin natin yung isipin? Na dapat doon tayo kumuha, doon tayo humugot, na dapat mas lalo tayo magpursige, dapat nating alamin ano ba yung nais ng Panginoon. Diba? Kasi habang tumatagal at habang tumatanda tayo, mas lalo niyang ipinapaalam sa atin kung paano yung pananampalataya na dapat natin ibigay sa atin. Eh po ba? Na habang tumatagal ang panahon, yung pananampalataya mo, nakikita mo, on fire ka pa ba? O usok ka na lang na dapat sindihan ulit. Eh po ba? Kasi wag nating antayin mga kapatid na mamatay yung apoy. Amen? Hindi ba hindi malakas ang apoy mo? Basta patuloy kang nagdiningas at may ilaw ka sa Panginoon. Eh po ba? Alam niyo po mga kapatid, sa tagal-tagal ng panahon, di ba? Napakaraming Kristiyano ang gustong sumuko. Napakaraming Kristiyano na gustong bumalik sa makamundong gawain. Kasi dito kami sisikat eh. Dito kami magkakapera. Dito umiikot ang buhay namin kasi hindi natin pinocus yung sarili natin na umikot sa mundo ng Diyos. Instead, mas pinaiikot natin yung buhay natin sa mundo ito. Kaya lagi tayo nag-aantay ng pagpansin ng mundo. Hindi natin iniisip kung paano tayo papansinin ng Diyos. Ay mo ba? Kaya nga ang daming mga paniniwala, ang daming mga pag-aaral, ang daming mga gustong kaalaman ng mga tao na mas pinaniniwalaan nila at mas nananaig sa kanila kaysa sa mundong ito. Yung aral dapat ng Diyos. Eh mo ba? Alam nyo, madalas, Kristiyano pa yung mas naniniwala sa pamahiin eh. Amen? Madalas, yung Kristiyano pa yung naniniwala na masama yan, masama to. Kahit wala naman sa Biblia. Amen mo ba? At sa umaga itong mga kapatid, patutunayan natin, no, na totoo, na may mga ganitong pag-aaral, na may ganitong paniniwala, na dapat alisin natin sa buhay natin. Kasi may mga tao na naniniwala pa rin sa sumpa. Eh ba? May mga tao, kahit Kristiyano na, naniniwala pa rin sa kulam, sa baraw, di ba? Sa mga manika na ginagamit, sa mga makukulam. At ngayon, mga kapatid, sagutin natin, ano ba yung aral ng Biblia patungkol dito, di ba? Ano ba yung tinuturo ng Biblia patungkol sa sumpa at sa kulam? Handa na ba kayo? Palampakan natin ating Diyos sa buhay. Mga kapatid,
sabi po sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12, huwag makasusumpong sa inyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy na kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o mangkukulam. Amen? O engkantador ng ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil karumal-dumal ito, pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Mga kapatid, na-observe natin, no? Katulad na ng shinare ng ating kapatid kanina, marami pa rin sa atin naniniwala sa mga baraha, naniniwala sa mga hula-hula, amen, naniniwala sa mga tawas-tawas. Eh mo ba? Ito po'y hayag sa salita ng Diyos. Ito po'y nangyayari sa lumang tipan na ipinagbabawal ng ating Diyos, mga kapatid, na tayo po ni sumangguni man lang sa mga engkantador amen, sa mga mahiko. Diba? Humingi tayo ng gabay sa kanila. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, diba? Kahit yung simpleng pagmamasid ng pamahiin, diba? Literal na sinabi rito na ayaw ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipinapakita ng Biblia ng taong gumagamit o may mga tao na gumagamit pa rin ng pangkulam. Amen? May mga gawa ng kadiliman na hayag sa mundo ito. At mayroong mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ngunit ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Alam niyo mga kapatid, kung patungkol naman sa sumpa, mayroong sumpa sa Biblia na tinatawag. Eh po ba? Sabi po sa Kawikaan chapter 26 verse 2, kung paano ang maya sa kanyang paggala, kung paano lalakailan sa kanyang paglipat, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatagal. Mga kapatid, mayroong sumpa na tinutukoy sa Biblia at totoo ang sumpa, totoo ang kulam. Eh mo ba? Ngunit hindi basta-basta ito tumatalab sa isang anak ng Diyos. Eh mo ba? Amen? May mga pangunahing aral sa Biblia na nagtuturo, mga kapatid, na tayo po na mga anak ng Diyos, bagamat ang sumpa, ang kulam ay totoo, ay pinoprotektahan tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Bagamat ito'y present sa salita ng Diyos, bagamat ito'y present sa Biblia, meron tayong proteksyon, mga kapatid, sa mga bagay. At ano po yun, mga kapatid, no? Katulad ng binasa natin, diba, kanina, na ang mga sumpa ay walang talab, walang kadahilanan. Kung ikaw po ay patuloy at alam mo sa sarili mo na lingkod ka ng Panginoon, hindi tatalab yung sumpa sa iyo, kapatid. Hindi tatalab yung kulam sa iyo. Eh mo ba? Maaaring magkasakit ka. Maaaring magkaroon ka ng karamdaman. Pero mga kapatid, ang isang lingkod ng Diyos, huwag kang maniniwala na kinukulam ka. Amen? Tatalab lang sa iyo yung kulam, tatalab lang sa iyo yung sumpa. Kung merong kadahilanan, marahil yung kadahilanan na yon, yung paghiwalay mo sa Panginoon at pagyakap mo sa mundo mo. Tandaan natin, mga kapatid, no? Ang tao na hindi kumikilala sa Diyos ay nabibihag ng takot. Amen? May takot. Diba? Sabi sa Galatians chapter 4 verse 8, gayman ng panahon yaon na hindi nyo pagkakilala sa Diyos, kayo na sa pagkaibig nang sa katutubo ay hindi sa mga Diyos. Nung araw, o minsan, diba, kahit Kristiyano ka na, bumabalik ka pa rin sa hindi mo paniniwala sa Diyos. Amen? Hindi ka pa rin naniniwala sa Kanya. Kaya mas naniniwala ka sa mga katutubong aral.
Na ito yung mga mas pinaniniwalaan mong gawin kasi bakit? Sabi ito ng nanay ko eh. Sabi ito ng matatanda. Amen? Tandaan natin mga kapatid, no? Doon nabubuo yung takot sa atin kasi kung walang tunay na pagkakilala tayo sa Diyos, ay madali tayong matakot sa mga ganitong kasabihan. Amen po ba? Madali tayong matakot. Ay, may kulang. Tayo pupunta niya, makukulang yan. Amen? Yung pala, mukha lang pala makukulang. Yung pala, mabait pala. Nakita na kayo ng gano'n? Mga kapatid? Pero ba kayong kilala mo ang makukulang? Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi naman, no? Tignan mo nga yan sa likuran mo. Amen? Pero mabait yan. Diba? Mga kapatid, meron bang sumpa kayong nakikita? Sabi nga nila, di ba, magsumpaan tayo. Yan, di ba, pag kayo nagmamahalan, di ba, nagsusumpaan kayo. Isinusumpa ko. Amen. Totoo na may sumpa. Amen. Pero yung masamang sumpa sa isang Kristiyano, hindi tatalab, mga kapatid, kung ikaw ay nananatili at naniniwala sa Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Diyos. Sino sa inyo naniniwala sa anting-anting? Dito sa Kabilia. Amen? Sino sa inyo naniniwala sa mga hindi mamamatay? Diba? Hanggat meron akong bertud. Ayan, diba? Actually, mga kapatid, totoo yun. Amen? May mga ganung bagay na kinasiyahan ng mga ibang espiritu at hindi sa Diyos. Kaya nga kinatatakutan sila ng iba. Ngunit, tandaan natin, no? Bilang isang Kristiyano, hindi ka dapat matakot kasi ang isang Kristiyano, mga kapatid, ikaw mismo, diba? Hindi ka dapat nanunumpa ng kapwa. Amen mo ba? Huwag kang magtatanim ng galit at susumpain mo yung isang tao sa galit mo. Amen po ba? Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 9, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng kalipusta ang kalipusta, kundi ng pagpapala sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Palapakan natin ang ating Diyos. Tayo po lahat, mga kapatid, no, na mga lingkod ng Diyos ay hindi dapat nanunumpa ng masama. Amen? Tayo po lahat ay hindi dapat gumaganti ng masama. Kung tayo po ay ginagawa ng masama, mga kapatid, gantihan natin ng pagpapala sapagkat tayong lahat ay para sa pagpapala ng Diyos. Amen? Imbis na manakit tayo, imbis na makasakit tayo, sa halip, gantihan natin ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, no, ano ba yung nangyayari sa mga taong nanunumpa o nangkukulam? Diba? Tingin po kayo dito. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. At hayag ang gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, halibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pampuunang, mga pagtataliman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakapikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapananggihan, mga paglalasing, mga palayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipadala sa inyo, tulad aking pinapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, iwasan natin, no, na tayo po ay maksakit ng kapwa. Kasi yung salita natin, diba, hindi na natin mababawi yan. Diba? Pag nabitawan na natin yan, masakit yung nasabi natin, ay, tandaan mo, hindi mo na mababawi ng sorry yan. Amen? Hindi mo na mababawi ng
Pa-I miss you, I miss you. Pa-I love you, I love you. Tandaan ko kapatid, ang nasabi na, nasabi na. Kaya mag-ingat tayo. Kung tayo'y makapalumpa, diba? Iwasan natin yun. Amen? Kung tayo'y makapagkulang, diba? Iwasan natin na matuto tayo ng mga ganung bagay. Kasi mga kapatid, mas malaki ang kahihinatnan natin sa galit ng Diyos kapag tayo po ay natuto ng mga ganung bagay. At kapag tayo, mga kapatid, lumapit sa mga ganung bagay. Sabi rito, sa Apocalypse chapter 21 verse 8, ito po, ngunit sa mga luwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naglilinas na apoy at asupin na siyang kalawang kamatayan. Alam niyo mga kapatid, napakalaki ng tagumpay natin. Amen? Bakit? Kasi hindi tayo naging duwag. Ngayon po ba? Hindi tayo naging duwag sa pagsisiwalat ng katotohanan, sa paglabas ng bulok ng sistema. Amen? Kasi bakit mga kapatid? Kaluluwa yung pinag-uusapan natin. Kaligtasan yung pinag-uusapan natin. At sa alam natin na naggagawa ng kamalian, sa alam natin ay pinagbabawal ng Diyos yung mga ganitong bagay. Kapatid, lumaban tayo. Tumayo tayong lahat. Ipinakita natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Isinigaw natin yung katotohanan na dapat manaig bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, totoo yung sabi ng Biblia na ang isang lingkod ng Diyos hindi tatablan ng kulang. Amen? Pero pwede kang pagkakitaan. Kaya po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos sa una. Alam nyo, sabi sa Biblia, no, ang pagkukulang po ay labag sa Diyos. Amen? Ang pananakit sa kapwa gamit ang sumpa ay masama. At itong mga gawang kadiliman na ito ay may kaparusahang darating. Hindi kinalulugdan ng Diyos, mga kapatid, ang mga nangukulang, ang mga nanunumpa, ang mga mahika ng kadiliman at yung pakikipag-ugnayan sa masamang espiritu. Meron nga dyan, oh, magano tayo? Gusto mo makausap yung patay. Amen? Tandaan mo, hindi mo pwedeng kausapin ang patay, mga kapatid. Dahil hindi mo alam kung kaninong espiritu yung kinakausap mo. Dahil ang espiritu ng patay ay otomatikong bumabalik sa Diyos kapag ito ay namatay na. Yung kaluluwa, ayun ang naiiwan dyan na natutulog. Ayun po ba mga kapatid? Kasi yung kaluluwa mo, yan yung nag-aantay ng kahihinatnan niya sa oras ng pagbuo ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, pwede ba silang magbago? Yung mga nanunumpa, yung mga nangkukulang, pwede ba silang magbago at bawiin ng mga ito? Sa tingin nyo? Pwede. Oo. Diba? Pwede silang magbago, pwede nilang bawiin lahat ng sumpa sa pamamagitan ng pagsisisi at paglapit nila sa Diyos. Amen mo ba? Mga kapatid, sabi sa Gawa 19:19, at hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika ay nasibagtapon ng kanilang mga akla at pinagsusunog sa paningin ng lahat. Nakita niyo mga kapatid? Yung mga gumagamit ng mahika. Diba? Kapag
tapat silang bumabalik sa Diyos. Amen? Sinusunog nila yung kanilang mga alam, yung kanilang mga libro. Inaalis na nila yung mga ganitong bagay. Alam niyo ba yung lola ko, mga kapatid, kaya lagi namin inaasar. Pala, di pala makukulam. Albulakyo pala. Kaya pag inaasar namin yun, ay, sino ba yung mga kinukulam mo noon? Ano, hindi ako makukulam, albulakyo ako. Kaya ba daw yun? Alam niyo, nung naging Kristiyano na siya, mga kapatid, nung naglingkod na siya sa Panginoon, isa sa libro niya, o yung libro niya ng panggagamot biglang nawala. Amen? Hindi niya malaman kung saan napunta, hindi niya malaman kung ano nangyari. Basta natatandaan niya na basa yung libro na yun. Tapos hindi niya na alam kung nasaan, kung nandun ba sa probinsya namin, o nandito lang sa bahay. Ito yung isang patunay, kapatid, na kapag binigay mo talaga yung sarili mo sa Panginoon, mawawala sa'yo yung mga maling aral, yung mga katutubong aral, yung mga katutubong panggagamot na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ewan mo ba? May mga tao na totoo na gumagamit ng mahika, gumagamit ng sumpa, gumagamit ng bangkukulam, o gumagamit ng spirito, ba? Mga espiritista. Ngunit, kapag nakilala nila ang Diyos, iniiwan nila ang mga bagay na ito. Nagsisisi sila, tinatalikuran na nila, at naglilingkod sila ng tunay at tapat sa Diyos. Mo ba? Tanong, maaari bang bawiin ang sumpa? Yes, mga kapatid. Ang pinakamahalagang paraan para mabawi mo yung sumpa, mga kapatid, upang maputol yung gawa ng kadiliman, ay magsisi ka. Amen? Pagsisihan mo, manalangin ka, lumapit ka sa Diyos, at talikuran mo ang mga masamang gawain. Pero, kapatid, ito ay kung may pagkakataon ka pa. Kasi pag wala ka ng pagkakataon, yun ang pinakamahirap gawin at pinakamahirap bawiin. Kaya habang may pagkakataon ka pa, magbago ka at tumalikod ka sa mga gawang mahika na hindi karapat-dapat at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y matatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kaluluwa. Ayan po ba? Sino sa inyo mga kasalanan nakasangkap? Sino sa inyo gustong lumakad ng karapat-dapat sa Diyos? Handa niyo bang pagsisihan lahat ng kasalanan niyo? Gusto niyo bang mag-isa-isa tayo? Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung mga kasalanan natin. Kaya niyo ba na ihayag sa Diyos lahat ng mga kasalanan niyo? Amen, di ba? At sa puntong ito, mga kapatid, aaminin sa iyo ng Panginoon na ikaw ay kanyang patatawarin at ikaw ay ilalayo niya sa mga gawa upang linisin ang mga gawa mo may kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, no? Kung kanina ay kinuwento ng ating kapatid, si Saul. Ngayon, alam niyo ba yung kwento ni Hari Balak? Kilala niyo si Balak? Pag may alak, may balak. Diba? Si Balak po ay hari sa Moab. Ito po isang bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Diba? Kasi nung panahon na yon,
nakahanda na po yung mga Israelita, nagkaroon sila ng tent o nag-tent sila o tumigil sila sa isang bahagi malapit sa Moab. Kasi dadaan sila doon eh. Amen? Dadaan sila doon para makarating sila sa lupang pangako. Kaya itong si Balak naman, nakita niya yung lakas ng mga Israelita. At alam niya na pwede siyang matalo ng mga ito, mga kapatid. Kaya, dahil sa katusuhan ni Balak, gumawa siya ng isang strategy. At yung strategy na yon, hindi laban ng mano-mano, kundi laban ng spirito. Ipinahanap ni Balak si Balaam. Si Balaam po ay hindi Israelita. Pero si Balaam ay kilala sa mga bayan at sa mga kaharian na isang matuwid na tao, isang propeta, na kung ano man ang kanyang banggitin, ano man ang kanyang hulaan, ay magkakatotoo ito. Kaya nais ni Balak na suhulan si Balaam, na sumpain niya ang Israel upang hindi magtagumpay laban sa mga Moab. At nung pinuntahan ito ng kanyang mga tauhan, inoferan si Balaam ng mga ginto, salapi, di ba? At ang tanging hiling lang ni Balak ay sumpain ni Balaam ang Israel upang hindi manalo sa digma. Alam niyo po, bilang isang matuwid na tao, ang ginawa ni Balaam, pinatigil niya na isang gabi. Ang sinagot niya, mananalangin muna siya sa Diyos kung ano ang kanyang gabay. Lumipas yung isang gabi, kinabukasan, sinabi niya sa mga tao, hindi ko tinatanggap, hindi ko tatanggapin yung offer ninyo. Kasi ang bayan ng Israel ay protektado ng Diyos ng Israel. May blessing ang mga taong ito. Kaya bumalik yung mga tao kay Balak. Nireport nila yung sagot ni Balak. Pero dahil desidido si Balak na alam niya na ito lang yung tanging paraan para manalo siya sa mga Israelita, pinabalik niya ulit yung mga tao niya. Amen? At inopera ng mas malaki ng posisyon, ng karangyaan, sumpain lang ni Balaam ang Israel. Ang ginawa ulit ni Balaam, pinatigil niya ulit ng isang gabi at nanalangin siya. At sa panalangin niyon, pinayagan siya ng Diyos. Sumama ka, ngunit babanggitin mo lang kung ano ang ipinahayag ko sa iyo. Kaya mga kapatid, nung nandun na siya, habang nasa daan, alam nyo yung donkey niya. Ano ba yung donkey? Asno. Yung asno na sinasakyan ni Balak, nagwala. Kasi yung asno, nakita niya yung anghel ng Diyos. Napapatay siya. At nung naguguluhan si Balaam at yung mga kasama niya, hindi siya pinauusan. Hinampas nila yung kanilang asno. At nung oras na yon, binuksan ng Diyos yung mata ni Balaam. At nakita niya yung anghel na nakabantay sa kanya. Na anumang oras papatayin siya nito kapag hindi niya binanggit kung ano yung nais ng Diyos na banggitin kay Balak. Kaya nung oras na nandun na sila kay Balak, gumawa si Balak ng mga pag-aayuno, pag-aanay, di ba? Pero sabi lang ni Balak, babanggitin ko lang, sasabihin ko lang kung ano ang nais ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos. Hindi pwedeng sumpain ang bayan na yan, ang mga tao yan, sapagkat pinagpala sila ng Diyos at nakatakda ang kanilang tagumpay sa kanilang mga laban. Nagalit si Balak, pero hindi siya sumuko.
Pinakot niya, pinipilit niya si Balaam na gawin yon. At sa tuwing gagawin ni Balaam yon, nagpapakita sa kanya yung anghel. Amen. May pinapakita sa kanya, anong pipiliin mo? Yung ino-offer ni Balaam? O yung hagupit ng galit ng Diyos sa gagawin? Alam niyo mga kapatid, sa kwentong ito, mapapakita natin, no, na kahit sa panahon ng lumang tipan, di ba? Nandoon na yung sumpa. Amen? Mayroong sumpa talaga na pwedeng lumipol, pwedeng pumatay, pwedeng magawa ng masama sa iba. Ngunit, ipinapakita rito, di ba? Na kapag ikaw ay pinrotektahan ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bayan ng Diyos, hindi niya pahihintulutan, di ba? Tataplan ka ng sumpa o ng kulang man. Ewan mo ba? Panapangan natin ang ating Diyos sa po. Ano bang dapat natin gawin? Kunyari, makaranas tayo ng ganito, mga kapatid. Amen. Makarinig tayo, di ba? Katulad, sabihin sa'yo, sinusumpa kita, baliw ka. Amen? Maghihirap ka. Hindi ka yayaman. Kaya siguro hindi tayo mayaman. Hindi ka magtatagumpay. Lalapit ka rin sa akin. Anong dapat natin gawin bilang isang Kristiyano, mga kapatid? Alam niyo po yung kwento ni Arkanghel Miguel? Noong panahon na nakikipagtalo siya kay Satanas, amen, para sa bangkay ni Moises. Kasi gagamitin ni Satanas yung bangkay ni Moises para dayain yung mga tao. Pero nakipagtalo si Arkanghel Miguel. Anong ginawa niya? Sa Judas chapter 1 verse 9, datakwat ang Arkanghel Miguel na makipaglaban sa dyablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pang-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Kapag tayo po mga kapatid, nakakaranas sa mga ganitong bagay, ang lagi natin sasabihin, sawayin ka nawa ng Panginoon. Po ba? Hayaan natin ang Diyos na manaway sa kanila at huwag natin silang gagantihan. Po ba? Kung iniisip ng ilan, kung iniisip ng iba na gumaganti tayo, mga kapatid, sawayin nawa sila. Amen? Sapagkat ang tanging lang nating nais ay makapagpatuloy, makapaggawa, at makapaglingkod ng tama at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Tandaan natin, mga kapatid, higit na makapangyarihan ang Diyos natin kaysa sa kanilang mga sumpa. Sabi sa unang 1, 4:4, kayo'y sa Diyos mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa isang nasa sanggip. Amen? Mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa demonyo. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kaaway. Sino ba yung Diyos ng sanlibutan? Hindi ba si Satanas? Sabi sa 1 Korinto 4:4, at binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung mga hindi naniwala, di ba? Yung mga duwag, natakot tumayo sa tama, sila yung mga binulag ng Diyos ng sanlibutan. Kaya ba? Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, mas makapangyarihan ang Diyos natin. At hindi sila magkapantay
ni Satanas. Eh mo ba? Kasi si Satanas, limitado ang kanyang kapangyarihan. Pero ang Diyos natin, kaya siyang talunin sa lahat ng bagay. At lahat ng nasa mundong ito ay kaya ng Diyos na napagdaanan niya para sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ingatan natin ang bawat isa dahil iniingatan ng Diyos tayo lahat. Hindi magagawi tayo ng anumang masama sa mundong ito. Sabi sa unang 1 chapter 5 verse 18, nalalaman natin na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ipinanganak ng Diyos ay naiingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng kasama. Ang tunay po na proteksyon ng Diyos, mga kapatid, ay yung pag-iwas sa atin sa gawa ng kadiliman. May dapat pananampalataya tayo, dapat lagi tayo nananalangin, may kabanalan at pagsunod sa kanyang salita. Tandaan natin mga kapatid, no? Ang totoong gawa ng kadiliman ay tunay at meron sa Biblia. Totoo rin na mayroong makukulang at manunumpa sa Biblia. Ngunit walang kapangyarihan ang mga ito sa mga anak ng Diyos. Dahil ang gumagawa ng mga pangkukulang, gumagawa ng mga pangsusumpa ng mga mahika, ng mga inkantador, ay dagat-dagat ang apoy sa impyerno at asupre ang nag-aantay sa kanila. Tandaan natin, lagi mga kapatid, lalong dakila ang ating Diyos kaysa sa sanlibutan. Tumayo mo tayo na.